ang Berbanya ay mayamang kaharian. Dito ay sagana, tahimik at payapa ang pamumuhay ng mga mamayan, kilala rin ang Berbanya dahil sa mahusay na pamumuno ng kanilang hari. Si Don Fernando ang hari ng Berbanya. Asawa niya si Doña Valeriana. Tatlo ang anak ng hari at reyna. Sila ay sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Pawang matatalino, mahuhusay sa pakikipaglaban at lahat ay may kayahang magmana ng trono. Isang gabi, dinalaw ng masamang panaginip ang hari. Pinaslang daw si Don Juan at inihulog sa malalim na balon. Hindi may tago ni Don Fernando na si Don Juan ang paborito niya sa mga anak. Labis itong ipinaggitngit ni Don Pedro. Tumamlay at hindi makatulog si Don Fernando. Hindi ka na naman kumain. Baka magkasakit ka. Dahil sa kaisip ay nagkasakit si Don Fernando. Walang makapagbigay lunas sa sakit niya. Lahat ng mga manggagamot sa kaharian ay walang nagawa. Isang medikong pahamang nagsabi na tanging ang awit ng ibong Adarna ang makalulunas sa sakit ng hari. Matatagpuan daw ito sa bundok ng Tabor. Dumadapo ang Adarna sa puno ng Piedras Platas tuwing gabi. Doon ito natutulog. Inutusan ng hari si Don Pedro para hulihin ang ibong Adarna. Ngayon din po ay lalakad ako, amang hari. Dadalhin ko sa inyo ang ibong Adarna. Dahil mahalang ama ay agad tumalima si Don Pedro sa utos. Malaking hirap ang dinanas niya hanggang nang sa ikatlong buwan ng paghahanap ay matagpuan niya ang landas paakyat ng bundok Tabor. Ska! Bakit nga ito namatay? Gayunman ay natagpuan niya ang Piedras Platas bago dumilim. Nakatulog ang Prinsipe Dala ng pagod sa mahabang paglalakbay. Hindi niya namalayan ang pagdapo ng ibong Adarna sa puno bandang hating gabi. Hindi rin niya nakita ang 7 beses na pagpapalit ng balhibo nito sa bawat pagawit. Bago natulog ay dumumi ang ibong Adarna. Pumatak sa ulo ni Don Pedro ang ipot ng mahiwagang ibon. Naging bato agad si Don Pedro. Iyon ang epekto ng ipot ng ibong Adarna. Ang taong mapatakan ng dumi nito ay nagiging bato. Samantala, patuloy na nanghina si Don Fernando. Dumagdag pa ang pag-alala sa panganay na anak na hindi na nakabalik. Diego, hanapin mo ang kapatid mo at hulihin ang ibong Adarna para sa akin. Opo, aking ama. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego. Namatay rin ang kabayo niya dahil sa pagod. Pero natuwa siya dahil, sigurado ako, iyon ang puno ng Piedras Platas, kakaiba at kumikinang. Tiniyak ng prinsipe na gising siya pagdating ng ibon, kaya nasaksihan ang pagpalit nito ng kulay at balahibo sa bawat pagawit. Pero sa lamyos ng awit ng ibon ay nakatulog siya, kaya sinapit din ang kapalaran ni Don Pedro. Lumipas ang 3 taon, lalong lumubas si Don Fernando. Ama, kailangan gumaling kayo. Payagan ninyo kung hanapin ang ibong Adarna at ang aking mga kapatid. Ayaw sanang payagan ng hari si Don Juan, pero nang maisip na baka magtanan ito, ay binigyan ng bendisyon. Ang baon ni Don Juan ay 5 pirasong tinapay. Kinakain niya ang isa niyon kada 1 buwan. Ika-4 na buwan nang marating ni Don Juan ang bahagi ng bundok Tabor. Isang matanda ang nakita niya roon. Humingi ito ng limos, kaya ibinigay niya ang tinapay. Itinanong ng matanda kung bakit siya napadpad doon. Sinabi niya ang pakay. Itinuro nito kung nasaan ang Piedras Platas. Huwag kang masilaw sa kinang ng puno. Tumingin ka sa ibaba ng burol at makikita ang isang dampa. May ermitanyo doon na makatulong sa iyo. Ibinalik sa kanya ng matanda ang tinapay. Yan po ay binigay ko na sa inyo. Malayo ang nilakbay mo. Tiyak na gutom ka. Sinunod ni Don Juan ang payo ng matanda. Wari namang hinihintay na siya ng ermitanyo. May ibinigay sa kanya ang ermitanyo. Engkantado ang ibon. Tiyak na antukin ka sa lamyos ng awit nito. Kaya kunin mo ang labaha at 7 dayap na ito. Tuwing aawit ang ibon, sugatan mo ang iyong sarili at piga ng dayap. Sinabi rin ng ermitanyo na bago matulog ay dudumi ang ibon. Tiyakin daw niya maiwasan ang ipot nito upang hindi siya maging bato. Ang sintas na ito ang ipantali mo sa mga paa ng ibon. Matiyagang hinintay ni Don Juan ang hating gabi. Hindi siya nainip at dumapo ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Napaheb si Don Juan ng umawit at magpalit ng kulay at balahibo ang mahiwagang ibon. Agad niyang sinugatan ang sarili at ponigaan ng dayap, ang hapti. Dahil sa kirot ay gising na gising ang diwa ni Don Juan. Naiwasan niya ang ipot ng ibon. Inakyat niya ang puno at hinuli na natutulog na ito. Dinaan ni Don Juan ang ibon sa ermitanyo. Inilagay iyon ng ermitanyo sa isang gintong hawla. Pagkatapos ay inuusan nito ang prinsipe. Punuin mo ng tubig mula sa ilog. Ibuhos mo sa 2 bato na nasa ilalim ng Piedras Platas. Tumalima si Don Juan. Agad naging tao muli sina Don Pedro at Don Diego matapos buhusan ng tubig.
Isinama ni Don Juan ang mga kapatid sa kubo ng ermitanyo. Bago umalis ay pinahiran ng ermitanyo ng gamot ang sugat ni Don Juan. Magaling agad, parang hindi nagkasugat. Huwag sanang manahan sa puso ni Numan sa inyo ang paglililo. Nagbili ng ermitanyo bago sila umalis. Dali-dali nang lumakad ang magkakapatid para sa paglalakbay pabalik ng Berbanya. Nainggit si Don Pedro kay Don Juan. Parang nakikita niya ang pagbubuni ng mga tao dahil nahuli nito ang mahiwagang ibon. Makinig ka, patayin natin si Juan. Tayo ang karapat-dapat na magdalang ng ibon sa amang hari. Ano? Hindi ko kayang gawin yan. Sa huli ay pumayag si Don Diego, basta bubugbugin lamang si Don Juan. Naisip nitong kung sugatan ay maaari pang mabuhay ang bunsong kapatid. Dito ka na sa gubat mamamatay. Walang ulirat si Don Juan nang iwan ng dalawa. Nakaratay si Don Fernando ng datnan ni na Don Pedro at Don Diego. At agad itong nanlumo ng malamang hindi kasama ng mga ito si Don Juan. Dinala sa hari ang ibong Adarna. Nagulat ang hari dahil pangit at lulugo-lugo ang ibon. Ayaw ding umawit nito. Muling naalala ni Don Fernando ang panaginip na pinagmulan ng sakit. Pinatay daw ng masasamang loob si Don Juan. Lalong lumuba ang hari. Ang anak ko, baka kung anong nangyari sa kanya. Noon ay nasa kagubatan si Don Juan. Halos panawan na siya ng buhay. Hindi siya makapaniwalang ibig siyang patayin ng mga kapatid. Sumulpot ang matandang ermitanyo. Natagpuan nito ang walang malay na si Don Juan. Kinamot nito ang prinsipe. Tila himala na agad gumaling ang mga sugat ni Don Juan. Paano po ako makakabayad ng utang na loob? Ituring mong kawanggawa ang ginawa ko. Nang maisip ang ama ay agad nagpaalam si Don Juan. Nagmamadali niyang tinahak ang daan pauwi. Ni hindi niya naramdaman ang pagod ng mahabang paglalakbay. Nagkatinginan sina Don Pedro at Don Diego. Naakot sila. Ama ko, narito na ako. Ikaw kasi, sabi ko ay patayin na natin siya. Biglang namayagpag ang ibong Adarna. Napalitan na rin ng maganda ang pangit nitong balahibo. Ang inyo pong bunsong anak, nagtiis ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Isinalay sa ibong Adarna ang mga hirap ni Don Juan hanggang sa kataksilan ng mga kapatid. Habang umaawit ay 7 beses itong nagpalit ng balahibo. Nang matapos ang awit ay masiglang tumayo si Don Fernando. Agad niyakap si Don Juan. Matigas din itong nagpasya. Ipapatapon ko kayo. Yan ang parusa ko sa inyong kataksilan. Nang may ama ko, patawarin mo ang aking mga kapatid. Buhay naman ako at umawit na ang ibong Adarna para kayo gumaling. Dahil kay Don Juan ay pinatawad ng hari sina Don Pedro at Don Diego. Nagbalik ang kasiyahan sa kaharian dahil sa paggaling ni Don Fernando. Naging aliwan naman ng hari ang pag-awit ng ibong Adarna. Inatasan ni Don Fernando ang 3 prinsipe na bantayan ng ibon. Inis na inis si Don Pedro. Hohum, ang bagal ng oras. Dahil antukin, inip na inip naman si Don Diego. Samantala ay masaya si Don Juan. Tuwing babantayan ng ibong Adarna. Kumusta ang mahiwagang ibon? May bago kang awit para sa mahal na hari. Isang araw ay kinausap ni Don Pedro si Don Diego. Anito ay pakawalan nila ang ibon para magalit ang hari kay Don Juan. Pag nagtagumpay ang plano, ikaw ang gagawin kong kanang kamay pag minana ko ang trono ng ating ama. 2 sunod na gabing nagbantay si Don Juan sa ibong Darna. Sa 3 gabi ay kinausap siya ni Don Pedro. Masama ang pakiramdam ko. Pwede bang ikaw ang magbantay para sa akin? Sa labis na puyat at pagod ay nakatulog si Don Juan. Sinamantala iyon nina Don Pedro at Don Diego. Nagtataka si Don Juan na magmulat ng mga mata. Anong nangyari? Nakawala ang ibon. Hindi na nagpaabot ng liwanag si Don Juan. Lumisan siya noon din. Naisip niya ang magiging galit ng hari dahil sa kapabayaan. Galit na galit si Don Fernando nang matuklasang nakawala ang ibon. Ipinatawag agad ang 3 prinsipe. Nasaan si Juan? Nawawala po siya, ama. Ipinahanap ng hari si Don Juan pero hindi natagpuan. Hahanapin po namin si Juan. Ihaharap namin siya sa inyo para maparusyahan. Tama po, mali ang ginawa niyang basta umalis na walang paalam. Pumayag si Don Fernando na hanapin ng 2 prinsipe si Don Juan. Naalala niya ang panaginip. Baka mapahamak si Juan. May awa ang Diyos. Nilakbay ni Don Pedro at Pedro ang mga bukid, burol at bundok. Pero bigo silang makita ang kapatid. Narating nila ang Armenia. Isa iyong paraiso dahil sa mayamang kalikasan. Doon naninirahan si Don Juan. Hayun siya. Hiyang-hiya si Don Diego nang malaman kung bakit umalis si Don Juan. Gusto ko kasing pagtakpan ang tunay na may sala sa nagpakawala sa ibong Adarna. Nagdesisyon ang 2 prinsipe na huwag bumalik sa Berbanya. Sa Armenia na rin sila maninirahan. Hindi tumanggi si Don Juan
dahil sa pagmamahal sa mga kapatid. Ilang panahon ang lumipas nang magpasya ang tatlo na tuklasin ng ibang bahagi ng kabundukan. Malayo ang narating nila na makakita ng isang balon. Makinis na batong marmol ang bungganga at may mga ginto ring nakaukit sa gilid. Napakalalim pero walang tubig. Nagpasya silang alamin ang lihim ng balon. May lubid doon na magagamit ng nagnanais bumaba. Ako ang panganay. Dapat na ako ang unang bumaba. Hinakaya ni Don Pedro ang dilim. Para siyang sinasakal kaya umakyat agad. Sumunod na bumaba si Don Diego pero ayoko na, iakyat niyo ako. Buong tapang na hinarap ni Don Juan ang takot. Ibig niyang tuklasin ang hiwaga sa ilalim ng balon. Bakit hindi pa siya uman? Baka napahamak siya. Humanga si Don Juan sa paraiso sa pinakailim na bahagi ng balon. Totoo ba ito? Palasyong yari sa ginto at pilak. Nakita niya si Doña Juana, isang napakagandang babae. Hindi makapaniwala ang prinsesa na narating ni Don Juan ang lugar na iyon. Ako si Juan, prinsipe ng Berbanya. Malaking panganib ang susuungin mo. Isang malupit na higante ang Banteng Harding. Hayan na siya. Nakita ng higante si Don Juan. Natuwa ito dahil nakakita ng makain. Ngunit sa angking galing sa pakikipaglaban ay natalo ni Don Juan ang higante. Niyaya ni Don Juan si Doña Juana na sumama sa kanya. Hindi ako alis dito kung di kasama ang kapatid kong si Leonora. Nasaan siya? Mas mabagsik daw ang bantay ni Prinsesa Leonora, serpienteng may 7 ulo na kahit tagpasin ay muling tumutubo at nabubuhay. Sa palasyong iyon siya naroon. Agad nakit ang prinsipe na makita si Prinsesa Leonora. Higit kasing maningning ang angking ganda nito kumpara kay Doña Juana. Sino kang pangahas? Umalis ka bago ka pa mapahamak. Kahit anong pagtataboy ay hindi umalis si Don Juan. Nalimot niyang hinihintay siya ni Doña Juana dahil agad umibig kay Prinsesa Leonora. Ipagpatawad ng mahal na prinsesa ngunit akong nabihag ng angkin mong ganda. Kung di lang ako natatakot na makita ng bantay ko, ay hindi kita papapasukin. Paano ka ba nakarating dito? Ipinagtapat ni Don Juan ang hirap at pagsisikap na matuklasan ang hiwaga ng balon. Kaya pala ay dahil narito ang prinsesang mamahalin ko. Sinasabi mo yan dahil kaharap ako. Baka kapag wala na ako sa paningin mo ay magtaksil ka na. Yumanig ang paligid. Iyon pala ay gumagapang ng ahas pakyat ng hagdan. Tinagpas ni Don Juan ang isang ulo ng serpiente, ngunit muling tumubo iyon at nabuhay. Nanalangin siya habang nakikipaglaban. Diyos ko, bahala na po kayo sa akin. 3 oras silang naglaban bago napagod ang serpiente. Buhusan mo ng balsamo ang bawat ulong matagpas. Tiyak ang bawat igkas ng espada ni Don Juan. Bawat ulong maputol niya ay agad binuhusan ng balsamo kaya hindi na tumubong muli. Matapos sunduin si Doña Juana ay tinungo nila ang balon. Si Doña Juana ang unang umakyat sa lubid. Gulat na gulat sina Don Pedro at Don Diego nang iahon ng 2 prinsesa. Kasunod namin si Juan. Ikinuwento ni na Doña Juana at Doña Leonora ang pagpatay ni Don Juan sa higante at serpiente upang mailigtas ang mga ito. Hindi ko akalain na ubod ng tapang si Juan. Muling nanaig ang inggit ni Don Pedro sa kapatid, lalo at nabighani ito sa ganda ni Prinsesa Leonora. Naku, naiwan ko ang singsing na pamana ng aming ina. Inuna ko kasing isama ang alaga kong lobo. Babalikan ko. Muling bumaba si Don Juan sa balon. Ngunit nasa gitna pa lamang ay pinatid na ni Don Pedro ang lubid. Hinimatay si Prinsesa Leonora sa sindak. Nang matauhan ay, anong ginawa mo? Hindi na makabalik si Juan. Hindi na nga siya makababalik kaya isasama kita sa Berbanya at gagawin kong reyna. Inutusan ng prinsesa ang alagang lobo na isang engkantada. Hanapin mo si Juan, iligtas mo siya. Agad humarap kay Don Fernando, sina Don Pedro at Don Diego. Kasama nila ang 2 prinsesa. Nais ko pong hilingin na makasal kami ni Prinsesa Leonora. Ani Don Pedro ay hindi nila natagpuan si Don Juan. Sa halip ay 2 prinsesa ang naigtas nila mula sa higante at serpiente. Nakiusap si Prinsesa Leonora kay Haring Fernando. May panata po ako na pakasal lamang pagkaraan ng 7 taon. Iginagalang ko ang panata mo. Duguan at lamog si Don Juan nang makita ng engkantadang lobo. Kumuha ng 3 bote ang lobo at kumuha ng tubig sa ilog Jordan. Agad bumalik ang lakas ni Don Juan at gumaling ang mga sugat ng mahugasan ng tubig. Kasama ang lobo ay nagbalik sila sa palasyo at kinuha ang singsing ni Prinsesa Leonora. Sa tulong din ng lobo ay nakaahon ng balon si Don Juan. Agad niyang tinahak ang daan pabalik ng Berbanya. Nagpahinga si Don Juan ng mapagod. Mahimbing siya at hindi na malayan ang pagdating ng Ibong Adarna. Nagising si Don Juan sa awit ng Ibong Adarna.
Tuwang-tuwa ang prinsipe na makita ang ibon. "Kumusta ka?" Isinalaysay ng ibon na kaya ito umalis ay pareho sa dag na pasakit si Don Juan. Salamat at hawla lamang ang naisip nilang buksan. Ang talagang pinapakay ikaw tako ay mapatay. Inutusan ng ibong Adarna na maglakbay si Don Juan patungo sa isang hari ng isang napakagandang kaharian sa dakong silangan. Maliyong alamang dito ang kinalalagyan ng hari. Gayonpaman, prinsipe ko, pagpagurang lakbayin mo. Anang mahiwagang ibon ay matatagpuan ng prinsipe ang magkapatid na prinsesa, sina Isabel, Juana at Maria Blanca. Ang tatlo ay mga mutyang anak ni Haring Salermo, isang haring ubod ng tuso at talino. Sa tatlo'y iyong piliin si Maria Blancang butihin. Ganda nito ay tantuin, daig ang talagang maningning. Sa payo ng ibong Adarna, naglakbay si Don Juan upang hanapin ang Reino de los Cristales. Samantala, sa Brabanya ay patuloy na tumatangis si Prinsesa Leonora. Wala pa siya. Baka hindi siya nailigtas ng kaibigan kong lobo. Sa loob ng 3 taon ay naglakad sa parang at mga gubat si Don Juan. Sa halip matagpuan ang Reino de los Cristales ay naligaw siya at napalayo. Natagpuan niya ang isang matanda sa paglalakbay. Nang hingi siya ng limos dito. Gutom na po ako. Pinigyan siya ng matanda ng tinapay, pulot pukyutan at inumin sa bumbong. Sa labis niyang pagtataka ay hindi nabawasan ang tubig na laman ng bumbong. Isa na namang malaking talinghaga ng mundo ang kanyang nasaksihan. Nanumbalik ang lakas at sigla ni Don Juan. "Maraming salamat po. Bakit ka napadpad dito?" "Hinahanap ko po kasi ang daan patungong Reino de los Cristales." Namulagat ang matanda. "100 taon na ako sa bayang ito pero hindi ko alam ang hinahanap mo." Inapunta siya ng matanda sa ikapitong bundok upang hanapin ang isang ermitanyo. "Ipakita mo ang kapirasong baroko at sabihing mula sa isang matandang sugatan." "Nasaan ka na, mahal ko?" Habang naghahanap ng ibang kapalaran si Don Juan, ay patuloy sa paghihintay si Prinsesa Leonora. Madalas siyang puntahan ni Don Pedro, ngunit, "Pakiusap, buksan mo ang pinto, gusto kitang makausap." Si Don Juan ang gusto kong makita at makausap, hindi ikaw. Inaalo siya ni Don Pedro, pero wala itong magawa. Hindi na siya magbabalik. Patay na siya. Ako ang nagmamahal ng tunay sa iyo. Hindi ako naniniwala. Babalik siya. Samantala ay patuloy sa paglalakbay si Don Juan. Inabot siya ng 5 buwang paglalakad bago narating ang ikapitong bundok. Hayun ang dampang sinasabi ng matanda. Nakaharap ni Don Juan ang ermitanyo. "Pinapunta po ako ng matandang nagpalimos sa akin ng pagkain at inumin." Ibinigay ni Don Juan sa ermitanyo ang kapirasong baro na galing sa matanda, na paiyak ito. "Jesus na Panginoon ko, isang galak ko na itong pagkakita sa baro mo." Nalaman ng ermitanyo ang pakay ni Don Juan. "Sa loob ng 500 taong paninirahan ko rito, ay hindi ko alam ang tungkol sa Reino de los Cristales." Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan at nagdatingan ang mga hayop sa Armenia. "Alam niyo ba kung nasaan ang Reino de los Cristales?" Ngunit walang nakakabatid sa kinaroonan ng Reino. Ibinigay ng ermitanyo ang isang damit kay Don Juan at inutusan ng Olicornio na ihatid siya sa bahay ng kapatid nito. Natagpuan ni Don Juan sa sumunod na ikapitong bundok ang kapatid ng ermitanyo. "Pinapunta po ako sa inyo ng nakilala kong ermitanyo." Ibinigay ni Don Juan ang baro. "O Diyos na dakila, itpiis sa mong himala." Nabatid ng ermitanyo ang sadya ni Don Juan. "Sa 800 taong paninirahan ko sa lugar na ito ay hindi ko alam ang tungkol sa kaharian ng Reino de los Cristales." Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan. Klang, klang, nagdatingan ang laksa-laksang ibon, pero isa man sa mga ito ay walang nakaabot sa napakalayong lupain. Huling dumating ang higanteng agila na pagod na papagod. "Pahinga lang, ibabiling kong oras na marinig niyo ang kampana ay umuwi kayo." Agad. Humingi ng tawad ang agila. "Anito ay napakalayong lugar ang pinanggalingan. Galing po ako sa lupain ng Reino de los Cristales." Ikinuwento ng higanteng agi kung gaano karikit ang kahariang nais marating ni Don Juan. Napapitlag sa tuwa ang prinsipe. "Dalhin mo si Don Juan sa Reino de los Cristales." Sumakay ang prinsipe sa likuran ng higanteng agila. "Sa wakas ay mararating ko ang Reinong matagal nang hinahanap." Tumambad sa paningin ni Don Juan ang napakalawak na langit at dagat na lalakbayin. "Sigurado ako, mararating natin ang banyo ni Maria Blanca sa loob ng 1 buwan. Makalipas nga ang 1 buwan. Dito ang banyong paliguan ni Maria Blanca." Pinagkubli ng agila si Don Juan sa halamanan. Doon daw siya maghintay. Eksaktong 4:00 na madaling araw kumaligo si Maria Blanca at ang 2 kapatid na prinsesa.
Anang Agila ay makikilala agad ni Don Juan si Maria Blanca dahil ito ang pinakamaganda sa tatlo. Magtago kang mabuti at hintayin ang pagdapo ng 3 kalapati sa puno. Bago umalis ay nagbili ng Agila na tibayan ni Don Juan ang dibdib upang magtagumpay sa mitiing pag-ibig. Maraming salamat. 4:00 ng madaling araw na makita ni Don Juan ang 3 kalapati na dumapo sa puno ng peras at naging himala ng kagandahan. Agad nabihag ni Maria Blanca ang puso ni Don Juan dahil sa natatanging ganda, maging ang damit niya ay napakabango. Galit na galit ang prinsesa nang matuklasang nawawala ang damit. Lumabas ka! Sino ka mang pangahas bago kita mapatay? Inihanda ni Don Juan ang sarili sa parusang igagawad ng prinsesa. Patawarin mo ako ang kumuha ng damit mo. Napawi ang galit ng prinsesa nang makita ang maamong mukha ni Don Juan. Agad siyang umibig sa makisig na prinsipe. Nagpakilala si Don Juan na siya ang bunsong anak ni Haring Fernando mula sa kaharian ng Berbanya. Ipagpatawad mo pero unang kita pa lang sa iyo ay inibig na kita. Kung gayon ay humanda ka sa tuso at matalino kong ama. Kung hindi ay magiging batok ang palamuti sa hardin ng palasyo tulad ng mga prinsipe, duke at kondeng na daig ng talino ng ama kong hari. Ganoon, nalaman ni Don Juan na idadaan siya ng Haring Salermo sa mabigat na pagsubok pero huwag daw siyang mag-alala dahil tutulungan siya ng prinsesa. 5:00 ng hapon kung pumunta sa hardin ang aking ama. Kapag nakita kaniya ay anyayahan kang pumasok sa Palasyo Real. Tumanggi ka dahil tiyak na kamatayan ang naghihintay sa iyo. Maraming salamat sa babala, pero handa ang loob ko sa anumang pagsubok. Ang bilin ni Maria Blanca ay tanggapin ni Don Juan anuman ang ipag-utos ng hari. Nakita ni Haring Salermo si Don Juan sa hardin. Nalaman ng hari ang pakay ni Don Juan. Kung gayon ay tumuloy ka sa palasyo at pag-usapan natin ang intensyon mo kay Maria Blanca. Salamat po pero nais ko ay maghintay ng iutos ninyo. Nagpakuha ang hari sa utusan ng isang salop ng bagong aning trigo. Ibinigay iyon kay Don Juan. Ibig kong almusalin bukas ang tinapay mula sa trigong iyan. Malungkot si Don Juan. Alam na hindi niya matutupad ang utos ng hari. Huwag kang mag-alala, matulog kang mahimbing at ako ang bahala. Ginamit ng prinsesa ang kaalaman sa Mahika Negra. Pinatag niya ang bundok. Isinabog niya ang trigo na iglapting na munga. Noon din ay inani ni Maria Blanca ang mga bunga at tinala sa lutuan ng tinapay. Kinabukasan ay inihain sa hari ang tinapay. Natupad ang unang kahilingan nito na almusalin ang tinapay mula sa isang supot ng trigo. Muling pinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang papasukin sa palasyo, ngunit tumanggi ito. Pinuntahan ni Haring Salermo ang prinsipe sa hardin. Niyayang maglakad ni Haring Salermo si Don Juan sa tabing dagat. Pagdating doon ay inilabas nito ang isang prasko na ang laman ay 12 negrito. Pinakawalan ng hari ang mga negrito sa karagatan. Ibig kong hulihin mo silang lahat at muling isilid sa prasko. Kapag hindi mo sila nadala sa akin bukas ng umaga ay kamatayan ang magiging parusa. Nag-alala si Don Juan. Paano niya mahuhuli ang mga negrito sa malawak na karagatan? Huwag kang mag-alala. Basta kumuha ka ng ilaw at pagsapit ng ika-4 na madaling araw ay tutungo tayo sa tabing dagat. Muling ginamit ni Maria Blanca ang kapangyarihan. Naggitngit si Haring Salermo na makita kinaumagahan sa mesa ang prasko na may 12 negrito. Nag-isip ang hari na mas mabigat na pagsubok. Ibig kong itapat mo sa aking bintana ang bundok para pumasok ang sariwang hangin at gusto ko makita iyan bukas pagising ko. Muling nagkita sina Don Juan at Maria Blanca kinagabihan. Pawang imposible ang mga pinagawa niya. Huwag kang malungkot. Ako ang gagawa ng iutos niya. Madaling araw ay nagtungo sa bundok si Maria Blanca. Sa pamamagitan ng napakalakas na hangin ay pinalakad niya ang bundok palapit sa Palasyo Real. Papasikat na ang araw nang buksan ni Haring Salermo ang bintana. Hindi inakala ng hari na magagawa ni Don Juan ang napakahirap na pagsubok. Hindi ako papatalo sa kanya. Inutos ng hari kay Don Juan na ang bundok ay itabon sa gitna ng karagatan. Gusto kong doon mo ako tayuan ng kastilyo. Lagyan mo ng gulod na may 7 hanay, may mga kanyon na pananggol ng kaharian, may 6 na bateryas at bawat isa ay may kawal na nakasuot pandigma. Maliwanag, gusto rin ng hari na mula sa Palasyo Real ay may lansanggang lalakaran patungo sa kastilyong may nagaganap na digmaan. Dito ko masusukat ang unay mong galing. Tulad ng dati, pinagpahinga ni Maria Blanca ang prinsipe dahil siya ang gagawa ng utos ng ama. Pinaandar ni Maria Blanca ang bundok patungo sa gitna ng karagatan at naging mog ito.
Nagising si Haring Salermo dahil sa malakas na putukan. Naglakad siya sa lansangan patungo sa kastilyong nasa gitna ng karagatan. Ayaw papasukin ng mga sundalo ang hari dahil hindi nila ito kilala. Noon dumating si Don Juan, magpugay kayo sa kanya. Ipinasundo ni Haring Salermo si Don Juan ng hapong iyon. Alisin mo ang kastilyo at ibalik sa dati ang lahat. Masusunod po. Dahil kay Maria Blanca ay lumubog sa ilalim ng karagatan ng bundok at umahon sa dating lugar na kinalalagyan. Natupad ang kahilingan ng hari. Muling ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan. Habang pabalik sa kastilyo ay nahulog ang diamanteng singsing ko sa dagat. Hanapin mo at ilagay sa ilalim ng aking unan. Nang malaman ng prinsesa ang hiling ng hari ay kumuha siya ng magandang batya, itak, sangkalan at mesa. Tatarin mo ako ng pino at ilagay sa tubig. Tiyakin mong walang matatapon ni kapiraso kong laman. Hintayin mo rin ang paglitaw ng kamay ko agad kunin ang dala kong singsing. Naging mga ista ang bawat piraso ng tinatad na katawan ng prinsesa. Sumisid sa ilalim ng karagatan ang mga ito nang ihagis ni Don Juan sa tubig. Nakatulog si Don Juan sa tagal ng paghihintay. Ilang ulit na lumitaw ang kamay, subalit hindi nakuha ng prinsipe ang singsing. Pagod na umahon si Maria Blanca. Galit na sinita niya si Don Juan. Pasensya na. Tatarin mo uli ako. Tumalsik ang isang daliri ni Maria Blanca na muling tatarin ni Don Juan kaya nang lumitaw ang kamay nito ay walang hintuturo. Gawin mong palatandaan ang kamay ko na kulang ng isang daliri. Ang mahalaga ay maibalik sa aking ama ang nawawalan niyang singsing. Hindi makapaniwala si Haring Salermo na makita ang diamanteng singsing sa ilalim ng unan. Muling ipinatawag ng hari si Don Juan. Ibig kong paamuin mo ang isang kabayong mailap at malupit. Ang kabayo ay walang iba kundi si Haring Salermo. Ang pamigil at ang renda ay ang dalawang kapatid ni Maria Blanca. Ang prinsesa naman ang preno. Itinuro ni Maria Blanca kung paano paamuin ni Don Juan ang kabayo. Ginawa lahat ni Don Juan ang mga bilin ni Maria Blanca. Nagtagumpay siya na mapaamo. Nakita ng gabing insi na Maria Blanca at Don Juan. Tiyak na ipatatawag ka bukas. Nakaratay siya ngayon kaya pwede ka nang pumasok sa palasyo. Wala nang panganib. Ani Haring Salermo ay pagkakaloob na niya kay Don Juan ang gantimpala. Hindi ipinakita sa kanya ang mga prinsesa sa halip ay hintuturo lamang ng mga ito ang nakalabas mula sa mga silid na may butas. Iyon po ang gusto ko. Hindi inakala ng hari na ang bunsong anak ang pipiliin ni Don Juan. Gumawa ng panibagong plano si Haring Salermo. Isang lihim na kasulatan ng kunwari ay ipadala ni Don Juan sa Inglaterra para ipakasal ang prinsipe sa bunsong anak ng hari. Dahil natuklasan ng prinsesa ang linaplano kaya niyaya niyang tumakas si Don Juan. Kunin mo ang kabayo sa ikapitong pinto para magamit natin sa pagtakas. Palibhasa ay nagmamadali ang kabayo sa ikawalong pinto ang nakuha ni Don Juan. Dahil wala ng oras para palitan iyon ay nagmamadali na silang tumakas. Yeah! Hinabol sila ni Haring Salermo. Parang ipu-ipo sa tuli ng kabayo nito. Ginamit ni Maria Blanca ang kanyang mahika. Naghulog siya ng mga karayom na naging tinik. Hoho, inihulog din ni Maria Blanca ang kanyang sabon para maging bundo ang daraanan ng ama, kaya napilitang maghanap ng ibang daan ng hari para sila abutan. Nang malapit ng abutan ay nilaglag ni Maria Blanca ang dalang kohe. Iglap na naging malawak na karagatan ang tuyot na lupa. Hindi na nakahabol si Haring Salermo. Sa tindi ng galit ay sinumpa nito si Maria Blanca. Isinusumpa ko, pagtataksilan ka ng lalaking iyan pagdating sa Berbanya. Sa sama ng loob ni Haring Salermo ay nagkasakit ito na matay. Makaraan naman ng matagal na paglalakbay ay narating ni na Don Juan at Maria Blanca ang lupain ng Berbanya. Batid ni Maria Blanca ang sumpa ng ama kaya ayokong maiwan dito. Sasama na ako sa iyo, isa kang prinsesa. Dapat lang sa iyo ang isang marangyang pagsalubong. Sa huli ay sumang-ayon din si Maria Blanca na maiwan sa nayon. Hindi ako makakalimot. Huwag kang titingin sa ibang babae para di makalimot. Tuwang-tuwa si Don Fernando na makita ang bunsong anak. Napahagulgol si Prinsesa Leonora na magkaharap sila ni Don Juan. Sa sandaling iyon ay agad nalimot ng prinsipe si Maria Blanca, 7 taon akong naghintay sa iyo. Sa pagdating ni Don Juan ay nalaman ni Don Fernando ang ginawang kataksilan ni Don Pedro. Kaya pinapili niya si Prinsesa Leonora kay Juan po. Bagamat nagdiriwang ang kaharian sa nalalapit na kasal, ibig nang itakwi ni Don Pedro, tapusin na po sana ang kasal bago siya patawan ng parusya. Galit na galit si Maria Blanca na matuklasan ang pagtataksil ni Don Juan.
Sa mismong araw ng kasal ay humiling siya sa singsing na may mahika. Gawin mo akong isang emperatrice. Humiling din siya sa singsing ng isang karosang ginto na may 18 kabayo at 18 kutsero. Pinigil ni Don Fernando ang kasal nang makita ang emperatrice. Ikinagagalak ko ang inyong pagdating. Ni hindi pinansin ni Don Juan si Maria Blanca. Nakatuon ang pansin nito kay Prinsesa Leonora. Maari po bang malaman ang sadya ng mahal na emperatrice? Ibig kong maghandog ng laro para sa mga ikakasal. Isang praskong may tubig ang hiniling ni Maria Blanca sa mahiwagang singsing. Nang lumitaw ang prasko ay may laman itong dalawang maliit na ita. Nagzalaysay ang mag-asawang ita. Matinding hirap ang dinanas ni Don Juan sa kaharian ni Haring Salermo. Kapay may nalilimutan sa salaysay ay hinahampas ng babayang ita ang asawa. Seryoso sa pakikinig sina Don Fernando at Doña Valeriana sa salaysay. Ipinatibag at ipinapatag ni Haring Salermo kay Don Juan ang bundok. Pinagtanim at pinag-ani siya ng trigo para gawing tinapay. Ikinuwento rin ang paglilipat ng bundok sa tabi ng Palacio Real at ang pagtatayo ng palasyo sa gitna ng karagatan. Ipinahuli rin kay Don Juan ang 12 negrito sa karagatan para isilid sa prasko. Isinalaysay din ang pagtatad kay Maria Blanca para maging isda upang mahanap ang singsing ng hari sa pusod ng dagat at ang pagpapaamo ni Don Juan sa kabayo ni Haring Salermo. Ang putol na hintuturo ni Maria Blanca ang naging palatandaan para siya ang piliin ni Don Juan. Ipinakuwento ni Maria Blanca ang tungkol sa pagtakas nila sa ama. Natatandaan mo kung paano kinontra ng mahika ni Maria Blanca ang kapangyarihan ni Don Salermo para hindi sila masundan. Walang maalalang negrito kaya. Ang dali mo makalimot. Aray ko, bakit? Naalala mo ba ang pangakong babalikan ni Don Juan si Maria Blanca para may handa ang isang engranding pagsalubong na makabalik siya sa Berbanya? Hindi. Galit na hinabol ng hampas ng negrita ang asawa dahil dito ay muling nasaktan si Don Juan. Pero ano ba ang nangyayari sa iyo? Ayos lang ako. Basta narito ka sa aking tabi, nalimot na talaga niya ako. Tapos na ang palabas. Saglit pa'y naglahong parang bula ang mag-asawang ita. Hinagkan ni Maria Blanca ang prasko. Pagtapos ay ibinuhos niya ang laman yon. Gugunawin niya ang kaharian. Saan nanggaling ang pagbaha? Biglang natauhan si Don Juan. Nagbalik ang lahat ng kaniyang alaala. Maria Blanca, itigil mo ito. Ipinagtapat ni Don Juan kay Haring Fernando ang lahat ang pamumuhay nila ng mga kapatid sa Armenia. Ang pagliligtas ni Don Juan sa dalawang prinsesa, ang pagtaksil ni na Don Pedro at Don Diego, at ang pagliligtas sa kanya ng Engkantong Lobo. Ikinuwento rin ni Don Juan ang paglalakbay sa Reino de los Cristales. Napakaraming pagsubok po ng dinaanan ko kay Haring Salermo, pero sa tulong ni Maria Blanca ay nalagpasan ko lahat. Naguluhan si Don Fernando kung kanino dapat ipakasal si Don Juan, kaya humingi ng payo sa arsobispo. Higit na may karapatan kung sino ang nauna. Ibinuhos ni Maria Blanca ang lahat ng laman ng prasko sa sobrang sama ng loob. Agad bumaha sa palasyo pakiusap. Patigilin mo ang baha. Pangako hindi na tayo magkakahiwalay pa. Nagmakaawa si Don Juan kay Don Fernando at sa arsobispo. Kay Maria Blanca ko po ibig pakasal. Siya ang tunay kong mahal. Humingi ng tawad si Don Juan kay Prinsesa Leonora. Tanggapin mo ang pag-ibig ni Don Pedro. Tunay kanyang mahal. Naging makatwiran si Don Fernando. Kay Maria Blanca ko ipakakasal si Don Juan. Mabigat sa loob pero tinanggap ni Prinsesa Leonora ang pasya ni Don Fernando. Ngayon ay ibig kong ipaalam sa lahat na isasalin ko na ang aking trono kay Don Juan. Ipatawad na hari, pero ang kaharian ng Reino de los Cristales ang pamumunuan ni Don Juan. Marapat na ang trono ng Berbanya ay kay Don Pedro isalin. Isinalin ng arsobispo ang korona ng Berbanya kay Don Pedro at idineklarang si Prinsesa Leonora ang magiging reyna. Ang sumunod ay masayang eksena. Ipinakasal si Don Juan kay Maria Blanca, si Don Pedro kay Prinsesa Leonora, at Don Diego kay Doña Juana. Binigyang bendisyon ni na Don Fernando at Reina Valeriana sina Don Juan at Maria Blanca bago maglakbay ang mga ito papunta ng Reino de los Cristales. Patay na si Haring Salermo at mga kapatid ni Maria Blanca, kaya nagbunyi ang buong Reino de los Cristales sa pagkakaroon ng bagong hari at reyna. Sa mabuting pamamahala ni na Don Juan at Maria Blanca ay lalong naging masagana ang kaharian. Naging maligaya ang lahat sa reino.